Noong March 2001 sa Belgravia, London, sa loob ng isang marangyang bahay, 3 tao ang nakatayo habang kinukuhanan ng litrato. Madilim ang paligid at kita ang isang eksenang sumisigaw ng karangyaan. 2 sa kanila ay nasa gitnang edad. Ang lalaki, formal at sanay sa kapangyarihan, nakasandal ng kasyual sa dingding. Ang babae may kutis na laging nasisikatan ng araw, suot ang mamahaling roll neck. Sa pagitan nila, ang batang babae, nakasuot ng simpleng sando at makulay na pantalon, na tila hindi kabilang sa parehong mundo. Sa unang tingin, isang karaniwang alaala ng pamilya, ngunit 10 taon matapos ang kuha ng litrato, inalabas ito sa publiko kasabay ng nakakagulat na salaysay ng batang babae. Ngayon, ang lalaki nasa likod ng kamera ay ang kilalang si Jeffrey Epstein, na ngayon ay wala na. Ang babae na naka-roll neck ay si Ghislaine Maxwell. Siya ay nasa likod naman ng rehas. Ang formal na lalaki ay kilalang si Prince Andrew. Siya ay dumadaan ngayon sa matinding pag-uusisa at ang batang babae ay si Virginia Giuffre. Siya ay pumanaw noong April 25, 2025 na nag-iwan ng trahedya at maraming tanong. Paano nga ba napunta ang isang batang babae mula sa Florida sa mundong puno ng panganib at pagsasamantala at naibigay ba ang hustisya hindi lamang para sa kanya kundi para sa iba pang biktima? Ipinanganak siya bilang Virginia Louise Roberts o si Virginia Giuffre noong 1983 sa Sacramento, California. Anak siya ng isang engineer at isang banker. Isang pamilya na sa unang tingin ay may maayos na pundasyon. Sa murang edad, lumipat sila sa California sa Palm Beach, kung saan nagtrabaho ang kanyang ama sa Mar-a-Lago, isang lugar na kalaunan ay magiging kilala sa iba pang mga kontrobersya. Sa simula, tila payapa ang kanyang kabataan. May malawak na lupain, may mga hayop, at may alagang kabayo na tinatawag niyang Brumi. Sa edad na 7, nagsimula ang isang serye ng karanasang mag-iiwan ng malalim na bakas sa kanyang pagkatao. Isang pattern ng pagiging target ng mas nakakatanda, isang paulit-ulit na siklo ng pagsasamantala. Habang siya'y lumalaki, naging mas magulo ang kanyang sitwasyon. Nagkaroon ng paghihiwalay sa pamilya, pagkawala ng katatagan at pakikipagsapalaran sa mga lugar na hindi ligtas para sa isang bata. Sa murang edad, tumakas siya mula sa kanilang bahay, naglakbay ng mag-isa at pansamantalang napadpad sa mga lansangan. Isang realidad na malayo sa kanyang dating tahimik na buhay. At dito pa lamang nagsisimula ang mas mabigat na bahagi ng kwento. Nanirahan siya sa foster care ng ilang panahon. Sa murang edad, napilitan siya makipag-ugnayan sa mga lalaki kapalit ng pagkain, isang realidad na mahirap unawain, lalo na para sa isang bata. Ayon sa kanyang sariling salaysay sa mga panahong iyon, ay wala siyang natagpuan sa lansangan, kundi gutom, takot at paulit-ulit na pang-aabuso, isang karanasang unti-unting sumira sa kanyang pagkatao. Sa kabila nito, malinaw ang kanyang hangarin, ang makaalis, ang makahanap ng paraan palabas. Ngunit sa halip na kaligtasan, isa na namang maling pag-asa ang sumalubong sa kanya. Isang araw habang nasa lansangan, huminto sa kanyang harapan ang isang itim na stretch limousine. Tila eksena sa pelikula o marahil isang simula ng patibagong buhay. Mula rito bumaba ang isang lalaking nagpakilalang si Ron Eppinger, may-ari umano ng modeling agency na Perfect 10. Inalok siya ng trabaho, glamour, oportunidad at pangakong makakaahon. Para sa isang batang desperado na makahanap ng direksyon, tila ito na ang sagot. Ngunit ang pangakong iyon ay isa palang bitag. Ang ahensya ay nagsilbing panakip lamang sa isang mas malawak at mas madilim na operasyon. Sa isang marangyang apartment ayon sa kanyang kwento, binigyan siya ng mga gamot upang makapag-relax at doon nagsimula ang panibagong yugto ng pang-aabuso. Kalaunan, ipinasa pa siya sa iba. Noong 1999, isang bahay na konektado sa kasong ito ang sinalakay ng Federal Bureau of Investigation or FBI. Sa gitna ng kaguluhan, siya ay naibalik sa kanyang ama sa Palm Beach. Isang pansamantalang pagbabalik sa tila mas ligtas na kapaligiran. Pagbalik niya sa Florida, nasa edad 15 na siya at sa kabila ng lahat, muli siyang nagsikap magsimula. Ang kanyang ama ay nagtrabaho sa Mar-a-Lago,
ang kilalang resort na pagmamay-ari ni Donald Trump. Doon nabigyan siya ng simpleng trabaho bilang locker girl sa spa. Maliit man ang sahod, $9 kada oras, ito ay simbolo ng katatagan para sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos sa mahabang panahon, tila may direksyon ang kanyang buhay. Nakikita siya ng mga tao na nagbabasa ng mga librong may kinalaman sa anatomy. May pangarap siyang maging isang massage therapist sa loob ng marangyang resort na papaligiran ng mayayamang bisita at tila walang bahid ng problema. Nagsisimula siyang bumuubuli ng kanyang sarili. Ngunit sa gitna ng katahimikan may paparating na pagbabago. Ito ang sandaling magtatagpo ang landas ng 4 na tao, isang pagtatagpong magbubukas sa isang masalimuot na kwento. Ang una sa kanila ay si Ghislaine Maxwell. Habang nananatili sa resort, napansin niya si Virginia. Noon ay kilala pa bilang Virginia Roberts. Ayon sa mga ulat, may nakita siyang kakaiba sa dalaga. Isang bagay na higit pa sa simpleng presensya. Marahil ay ang bakas ng pinagdaanan nito. Sa kalaunan, sinabi ni Virginia na ang kanyang pagiging vulnerable ang posibleng nakaakit ng pansin ni Maxwell. Sa isang eksenang tila ordinaryong usapan, nilapitan siya ni Maxwell habang nagbabasa siya ng anatomy. Nag-usap sila tungkol sa massage therapy at doon inilahad ang isang alok. May kakilala raw siyang isang napakayaman at makapangyarihang lalaki na nangangailangan ng massage therapist. Isang pagkakataon, isang pangarap. At para kay Virginia, ito na marahil ang matagal na niyang hinihintay. Punong-puno ng pag-asa, agad niyang ibinalita ito sa kanyang ama. Sa tennis courts ng resort, halos hindi niya mapigilan ang excitement habang sinasabi, "Hindi ka maniniwala, Dad, may interview ako. At kung magustuhan nila ako, sasanayin nila ako bilang tunay na massage therapist." Sa sandaling iyon, ang buong pamilya ay tila muling nabuhayan ng pag-asa. Isang bagong simula ang kanilang nakikita. Sa puntong iyon, tila ito na ang hinihintay na pag-asa ng pamilya. Matapos ang ilang taong puno ng hirap at kawalan, isang pagkakataong maaring magbukas ng bagong direksyon. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Dinala siya ng kanyang ama na may mabuting intensyon sa marangyang bahay sa tabing dagat ng lalaking tinutukoy ni Ghislaine Maxwell. Ito ang lalaking sinasabing magbibigay sa kanya ng oportunidad. Ito ay si Jeffrey Epstein. Ayon sa mga salaysay ni Virginia, mabilis sa mga sumunod na pangyayari. Inakyat siya ni Maxwell sa loob ng bahay, isang lugar na puno ng katahimikan, ngunit may kakaibang tensyon. Sa isang silid may isang lalaking naghihintay. Doon ipinaliwanag ni Maxwell ang trabaho. Araw-araw daw ay nangangailangan ng masahe ang bilyonaryo. Ipinakita niya ang mga langis, mga galaw, ang proseso, parang isang simpleng pagsasanay, isang normal na gawain sa unang tingin. Ngunit habang nagpapatuloy ang training, unti-unting nagiging malinaw na may ibang layunin ang lahat. Sa gitna ng mga tagubiling iyon, nagtiwala si Virginia. Ikinuwento niya ang kanyang nakaraan, ang pagtakas, ang hirap, ang mga naranasang pang-aabuso. Para sa kanya, tila mababait ang kaharap, nakikinig, nauunawaan siya. Ngunit sa pagbabalik tanaw, iyon pala ang sandaling lalo siyang naging lantad. Mas nakita ang kanyang kahinaan at sa mismong gabing iyon, ayon sa kanyang salaysay, nagsimula ang panibagong yugto ng mga abuso. Ang unang gabing iyon ay naging parang hulmahan ng mga sumunod. Isang paulit-ulit na siklo na ayon sa kanya, naging bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Minsan hindi lamang siya ang naroon, may iba pang mga batang babae. Sa kalaunan, inilarawan niya ang kanyang sitwasyon sa paraang diretsyo at mabigat. Tila siya'y hinubog, pampagsilbihan hindi lamang ang isang tao, kundi isang network na makapangyarihang individual. Si Virginia ay ipinapadala ni Epstein at Maxwell sa iba't ibang makapangyarihang tao sa ilalim ng kunwaring massage training. Sa kanyang unang karanasan, dinala siya sa isang marangyang hotel sa Palm Beach at tinutusang ibigay ang lahat sa isang lalaking kliyente. Nakalaunan ay nagtapos sa isang karanasang iniwan siyang walang laman at wasak ang damdamin. Hindi ito natapos doon. Sunod-sunod pa ang mga lalaking kanyang pinuntahan, kabilang ang mga akademiko at maimpluwensyang personalidad, na karamihan ay hindi man lang ipinakilala sa kanya ng maayos. Sa likod ng mga koneksyon at kayamanan ni Epstein,
naging bahagi si Virginia ng isang mas malawak na sistema ng pagsasamantala. Isang sekretong mundong kinasasangbutan ng kapangyarihan, impluwensya at tahimik na pagdurusa. Dinala si Virginia sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mga biyahe na sa panlabas ay maaring magmukhang marangya. Ngunit sa likod nito ay may dalang takot at kontrol. Ang pribadong eroplano ni Epstein, isang Boeing 747, ay kalaunang nabansagang Lolita Express sa media. Isang detalye na lalong nagpatindi sa misteryo at kontrobersya ng buong kwento. Isa sa pinakamabigat na aspeto ng sistemang ito, ayon sa mga lumutang na testimonya, ay ang utos na mag-recruit pa ng iba. Isang paulit-ulit na siklo kung saan ang mga biktima mismo ay napipilitang maging bahagi ng pagpapalawak nito. Para sa marami sa kanila, ito ang nag-iwan ng malalim na sugat. Hindi lamang bilang mga biktima, kundi bilang mga taong napilitang mabuhay sa ilalim ng isang sistemang mahirap takasan. At tandaan, si Virginia ay isa lamang bata na nasa pagitan ng 15 to 16 years old ng panahong ito. Napakabata. Sa gitna ng lahat ng iyon, malinaw na ang kanyang pag-iisip at emosyon ay lubhang naapektuhan. Inilarawan niya ang sarili bilang isang shell, parang walang laman. Upang makayanan ng araw-araw, umasa siya sa gamot tulad ng Xanax, isang anti-anxiety tablet na ayon sa kanya ay nagtanggal ng matitinding emosyon at nagdulot ng pamamanhid, isang paraan upang makaligtas sa pang-aabuso, kahit pansamantala. Sa mas malawak na larawan, ang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa pag-uugnay ng apat na pangunahing karakter, mga landas na nagtagpo at bumuo ng isang international na iskandalo. Naroon si Maxwell na unang lumapit kay Virginia. Naroon si Epstein na naging sentro ng operasyon. At may isa pang tauhan, ang ikaapat, na magdadagdag ng panibagong layer sa kwento. Sa kanyang mga paglalakbay kasama sina Epstein at Maxwell, napadpad siya sa Europa. Tumalo sila sa isang marangyang selebrasyon sa French Riviera. Kaarawan ng supermodel na si Naomi Campbell. Mula roon, nagpunta sila sa London sa townhouse ni Maxwell sa Belgravia. Isang bagong lungsod, isang bagong yugto. At doon bilang isang napakabatang babae sa isang banyagang lugar, mas lalo pang lalalim ang misteryong bumabalot sa kanyang kwento. Nagising siya isang umaga sa London sa boses ni Ghislaine na may dalang kakaibang balita. Makikilala mo ang isang prinsipe ngayon. Para sa isang batang babae na galing sa magulong nakaraan, ang ganitong pangungusap ay tila bahagi ng isang panaginip. Isang mundong malayo sa kanyang realidad. Ayon sa salaysay ni Virginia, dinala siya isang gabi upang makipagkita kay Prince Andrew. Nagsimula ito sa isang hapunan sa isang restaurant. Bago sila nagtungo sa isang eksklusibong nightclub sa London. Sa loob ng VIP section, may alak, musika at mga taong sanay sa kapangyarihan at impluwensya. Isang mundong tila sarado para sa karamihan, ngunit para kay Virginia, ito ay isang lugar na hindi niya piniling pasukin. Isang matandang mayaman at isang menor de edad sa iisang kwarto. Paulit-ulit ang pang-aabuso, parsahan, hindi makalaban. Inilarawan niya ang gabing iyon bilang magulo at hindi malinaw. Isang sitwasyong kontrolado ng mga taong mas may kapangyarihan kesa sa kanya. Matapos ang ilang oras, bumalik sila sa bahay ni Maxwell sa Belgravia. Doon kinunan ang larawang kalaunan ay magiging sentro ng pandaigdigang kontrobersya. Pagkatapos ng litrato ayon sa kanyang kwento, naiwan siya na mag-isa kasama ang prinsipe. Ang sumunod na mga pangyayari ay bahagi ng kanyang matagal na pinaglalaban na testimonya. Mga detalyeng naging paksa ng investigasyon at matinding pagtatalo sa publiko. Sa kanyang panig, mariing itinanggi ni Prince Andrew ang mga paratang at sinabi na wala siyang alaala sa mga sinasabing pangyayari. Ngunit para kay Virginia, ang gabing iyon ay isa lamang sa ilang insidenteng ayon sa kanya ay nangyari sa iba't ibang lugar. Kabilang ang isang isla sa Caribbean at isang apartment sa Manhattan. Sa mas malawak na konteksto, ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa iisang gabi, kundi sa isang sistemang paulit-ulit na naglalagay sa kanya sa mga sitwasyong wala siyang kontrol. Lumipas sa mga taon at tila walang malinaw na paraan upang makatakas, hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahang pagkakataon.
Sa kanyang ika-19 na kaarawan, pinayagan siya ni Jeffrey Epstein na pumunta sa Thailand upang kumuha ng massage training, isang pangarap na matagal na niyang binanggit. Ngunit sa halip na bumalik, doon niya nakita ang tunay na daan palabas. Nakilala niya si Robert Giuffre, isang Australian martial arts instructor. Sa loob lamang ng maikling panahon, nagpasya silang magpakasal, isang desisyong maaring tignan ng iba bilang padalos-dalos. Ngunit para sa kanya, ito ay isang hakbang tungo sa kalayaan. Tinawagan niya si Epstein upang sabihin na hindi na siya babalik. At sa isang iglap natapos ang tawag. Walang habol, walang pagpipigil, isang simpleng pagtatapos sa isang napakahabang bangungot. Lumipat siya sa Australia malayo sa mga lungsod na naging saksi sa kanyang nakaraan. London, New York, Palm Beach. Sa kanlurang bahagi ng bansa malapit sa Perth, sinubukan niyang buuin muli ang kanyang buhay. Sa loob ng ilang taon, tila nagtagumpay siya. Nagkaroon siya ng pamilya, 3 anak, isang tahimik na pamumuhay na malayo sa mata ng publiko. Sa unang pagkakataon may anyo ng normalidad, isang bagay na matagal niyang ipinaglaban. Ngunit gaya ng maraming bahagi ng kwento, ang katahimikan ay hindi nagtagal. At habang tila nakabangon na siya, ang mga anino ng nakaraan ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Kailan nga ba siya naabutan ng kanyang nakaraan? Ilang taon na ang lumipas mula nang iwan niya ang pangalang Roberts at magsimulang muli bilang isang Virginia Giuffre. Sa kanluraning bahagi ng Australia malapit sa Perth, tahimik ang kanyang buhay, may pamilya, mga anak, at tila isang bagong simula na malayo sa anino ng nakaraan. Ngunit isang araw may kumatok sa kanyang pinto. 3 pulis ang nakatayo roon, kabilang isa mula sa Federal Bureau of Investigation or FBI. Isang simpleng tanong ang kanilang dala. May alam ka ba tungkol sa isang lalaking nagngangalang Jeffrey Epstein? Sa sandaling iyon muling bumukas ang isang kabanatang pilit na niyang isinara sa pamamagitan ng mga ebidensyang nakuha kabilang ang mga lihim na kamera sa mga ari-arian ni Jeffrey Epstein. Nakilala siya bilang isa sa mga biktima. Ang tahimik ng buhay ay biglang nahila pabalik sa isang pandaigdigang investigasyon. Taong 2008 nang tuluyang sumiklab ang kaso. Sa Florida ay sinampa ang mga unang kaso laban kay Epstein. Sa kabila ng bigat ng mga paratang na maaring magdala ng habang-buhay na pagkakakulong, nagtapos ito sa isang kasunduang ikinagulat ng marami. Isang plea deal na nagbigay sa kanya ng maagang sentensya. 18 months na pagkakakulong na sa praktika ay halos hindi niya buong isinilbi. Pinayagan siyang lumabas araw-araw para magtrabaho. May driver, hindi mahigpit ang pagbabantay. Para sa marami, tila hindi ito hustisya, kundi isang pribilehiyong hindi abot ng karaniwang tao. Makalipas ang 1 o 2 taon noong 2009, ilang dosen ng kababaihan ang nakipag-areglo kay Epstein sa isang kasunduang pinansyal, kabilang dito si Virginia, na sa panahong iyon ay kilala lamang bilang Jane Doe 102. May kompensasyon, ngunit walang tunay na pagsasara. At kahit tila natapos na ang kaso, hindi tuluyang nawala ang kwento. Noong 2010 muling umingay ang pangalan ni Epstein na makunan siya ng larawan kasama si Prince Andrew sa Central Park sa New York. Isang simpleng paglalakad, ngunit para kay Virginia, ito ay simbolo ng isang sistemang hindi pa rin nananagot. Sa panahong iyon, bagong panganak pa lamang ang kanyang anak. At marahil doon nagbago ang kanyang pananaw. Hindi na lamang ito tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa hinaharap. Sa susunod na henerasyon, sa posibilidad na maulit ang parehong kwento kung mananatiling tahimik ang mga biktima. Kaya gumawa siya ng mga desisyong hindi madali. Lumantad siya. Hindi na siya ang Jane Doe 102. Ibinunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan at ibinahagi ang kanyang kwento sa publiko, kabilang ang pagpapalabas ng kontrobersyal na litrato kasama si Prince Andrew. Isang hakbang na nagdulot ng malawakang reaksyon at muling nagbukas ng investigasyon sa mata ng mundo. Sa mga sumunod na taon, patuloy na umikot ang mga usap-usapan. Hindi tuluyang nawala ang issue pagkus na natili itong parang apoy na muling sumisiklab sa bawat bagong detalye. Hanggang sa dumating ang isang kritikal na sandali, nagpasya si Prince Andrew na magsalita sa isang pambihirang panayam sa programang Newsnight kasama ang mamamahayag na si Emily Maitlis,
Direkta niyang itinanggi ang lahat ng paratang. Sinabi niyang wala siyang alaala na nakilala niya si Virginia, kahit pa may larawang lumalabas bilang ebidensya. Nagbigay siya ng mga paliwanag, mga detalyeng kanyang umano'y kinaroroonan sa mga panahong tinutukoy. Isa na rito ang pagpunta raw niya sa isang Pizza Express kasama ang kanyang anak. Mayroon din siya kakaibang depensa tungkol sa isang detalye na naging usap-usapan, ang kanyang pagpapapawis. Ayon sa kanya, may kondisyon siya na pumipigil sa kanya na pawisan, isang pahayag na agad ding pinag-usapan at kinwestiyon sa publiko. Sa kabila ng pagkakataong magpaliwanag, napansin ng marami ang kakulangan ng empathy sa kanyang mga sagot, lalo na sa mga biktima ni Epstein. At ang naging epekto ay mabilis at malawak. Ang panayam ay tinuturing na isang malaking pagkakamali. Maraming organisasyon, universidad, at charity ang agad na lumayo sa kanya. Sa huli, napilitan siya umatras sa kanyang mga tungkulin bilang miyembro ng royal family. Sa isang iglap, ang balanse ng kwento ay nagbago at sa gitna ng lahat ng ito, mas lalong tumibay ang paninindigan ni Virginia, isang babaeng matagal nang nananahimik, ngunit sa huli ay piniling magsalita, kahit pa muling harapin ang anino ng kanyang nakaraan. Nagpatuloy ang laban ni Virginia, hindi na lamang sa mga alaala kundi sa korte. Nagsampa siya ng kaso laban kay Prince Andrew sa New York na naglalaman ng mabibigat na paratang. Sa kanyang panig, mariing itinanggi ng prinsipe ang anumang maling gawain at nangakong ipagtatanggol ang sarili. Ngunit noong 2022 nagtapos ang kasong iyon sa isang kasunduan, isang halaga na hindi isinapubliko. Bagamat may mga ulat na umaabot ito ng milyon-milyong dolyar ang napagkasunduan. Bahagi nito ay napunta sa charity na sinusuportahan ni Virginia na tumutulong sa mga biktima ng trafficking at pang-aabuso. Sa parehong panahon, ang iba pang mga tauhan sa kwento ay unti-unting humaharap sa kani-kanilang kapalaran. Noong July 2019, muling inaresto si Jeffrey Epstein, ngunit nakalabas nga lamang ng ilang linggo. Noong August, natagpuan siyang wala na sa loob ng kanyang selda. Dineklarang voluntaryong pagtapos ang sanhi ng kanyang pagkasawi. Bagamat nanatili ang mga tanong at pagdududa ng publiko. Pagkatapos noong December 2021, napatunayang nagkasala si Ghislaine Maxwell sa pagre-recruit at trafficking ng mga menor. Siya ay kasalukuyang nagsisilbi ng sentensya sa isang correctional facility sa Florida. Sa kasong iyon, kahit hindi personal na humarap sa korte si Virginia, napakalaki ng kanyang papel. Paulit-ulit na nabanggit ang kanyang pangalan sa paglilitis at ipinakita ang mga larawan niya bilang kabataan, patunay ng bigat ng kanyang testimonya. Sa puntong ito, tila nagbago na ang balanse ng kapangyarihan. Si Epstein ay wala na, si Maxwell ay nakakulong, si Prince Andrew ay umatras mula sa pampublikong buhay. Ngunit para kay Virginia, hindi pa rin nagtatapos ang laban. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, unti-unting nabasag ang katahimikang matagal niyang pinanghahawakan. Ang kanyang pagsasama sa asawa ay nauwi sa paghiwalay matapos ang mahigit 2 dekada. Kasabay nito, naharap siya sa isang masalimuot at masakit na usapin, ang kustodiya ng kanyang mga anak. Sa kanyang mga social media posts, makikita ang paulit-ulit na tema ng pangungulila at pag-aalala. Isang ina na tila unti-unting nawawala ng koneksyon sa kanyang mga anak. Pagkatapos, dumating ang isang post na lalong nagpalabo sa sitwasyon. Isang litrato na nakahiga siya sa ospital, puno ng violet. May kalakip na mensahe na nagsasabing siya raw ay nabangga ng school bus at may malubhang kondisyon, na parabang nasa pingit ng kamatayan. Isang dramatikong pahayag na agad na kumalat. Ngunit hindi nagtagal, kinwestiyon ito ng mga otoridad. Ayon sa mga ulat, minor lamang ang mga insidente at hindi tumutugma sa mga detalye sa kanyang pahayag. Dahil dito nakaranas siya ng matinding backlash. Para sa ilan, ito ay naging dahilan upang pagdudahan ng kanyang kredibilidad. Para naman sa iba, isa itong malinaw na senyales ng isang taong dumadaan sa matinding emosyonal na krisis. Ayon sa kanyang pamilya, ang naturang post ay hindi umano sinadyang maging pampubliko. Sa ganitong liwanag, mas madaling makita ito bilang sigaw ng isang taong nahihirapan, hindi bilang isang kalkuladong aksyon. At makalipas lamang ng 1 buwan, dumating ang pinakamasakit na balita. Natagpuan si Virginia na wala na sa kanyang farm sa isang liblib na bahagi ng Western Australia.
Siya ay 41 years old. Ayon sa pulisya, walang indikasyon ng foul play. Sa pahayag ng kanyang pamilya, inilarawan nila ang kanyang pagkasawi bilang bunga ng isang hapambuhay na pasanin, ang trauma ng pang-aabuso at trafficking na kanyang naranasan. Isang trahedya ang pagtatapos at hindi siya nag-iisa. May iba pang mga biktima na nagkaroon din ng malulungkot na wakas, mga buhay na patuloy na naapektuhan ng mga karanasang hindi basta mawawala. Mga kwentong magsisilbing paalala na ang epekto ng ganitong uri ng pang-aabuso ay hindi pagtatapos ng isang kaso o isang hatol. Sa huli, ang kwento ni Virginia ay hindi lamang tungkol sa isang iskandalo. Ito ay isang dokumento na kung paano ang kapangyarihan, katahimikan at trauma ay maaring magtagpo at kung gaano kahirap, kabigat ang magsalita laban dito. Nagpatuloy si Virginia sa pagbibigay ng testimonya laban kay Ghislaine Maxwell, isang hakbang na hindi lamang legal kundi personal at emosyonal na laban. Hindi siya nag-iisa. May iba pang kababaihan na nagsalita rin tungkol sa kanilang pinagdaanan. Marami sa kanila ang umami na dumana sa matinding pagkalugmok. May ilan pang nagsabing umabot sila sa puntong nawalan ng pag-asa. Sa likod ng bawat testimonya, may bigat na hindi madaling sukatin. Hindi lamang ito laban sa alaala ng nakaraan, kundi laban din sa kapangyarihan ng mga taong sangkot. Si Jeffrey Epstein ay matagal na nakita bilang isang taong may malawak na koneksyon, isang impluwensyang sa ilang pagkakataon tila nakaiwas sa batas. Dahil dito, hindi may iwasan ng takot. Noong December 2019, may kumalat na pahayag sa social media na nagsasabing maaring mapahamak si Virginia upang maprotektahan ng mga makapangyarihan. Sa isang bihirang pagkakataon, direkta siyang sumagot. Nilinaw niya na hindi siya suicidal. At kung may mangyari man sa kanya, hindi raw dapat ito basta-basta kalimutan. Isang pahayag na sa pagbabalik tanaw ay nagdadala ng mas mabigat na kahulugan. Madaling ituring ng ilan sa mga usaping ito bilang haka-haka, lalo na sa mga panahong kung saan mabilis kumalat ang mga teorya online. Ngunit sa kabilang banda, ang mismong kwento, ang mga taong sangkot, ang kanilang impluwensya, at ang mga pagkakataong tila nakaiwas sila sa pananagutan ay sapat upang maunawaan kung bakit may ganitong antas ng pangamba. At sa kabila ng lahat ng ito, pinili pa rin niya magsalita. Hindi ito simpleng desisyon, ito ay isang anyo ng paglaban, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa ibang maaring dumaan sa kaparehong sitwasyon. Sa kanyang mga pahayag, malinaw ang mensahe, darating ang panahon na may magsasalita, maaring hindi agad, maaring abuti ng taon, ngunit darating iyon. At kapag nangyari, may pag-asang mapuputol ang siklo. Sa kabila ng dilim na bumabalot sa kanyang buhay, may mga sandaling nagbigay liwanag. Isa sa mga iyon ay nang mahatulan si Ghislaine noong 2021. Sa Australia, madaling araw nang dumating ang balita. Ayon sa kwento, ginising siya ng kanyang asawa upang ibalita ang hatol. Ito ay guilty. Sa tabi nila, ang kanyang anak ay nagsabi ng simpleng pangungusap. Mom, you did it. Sa sandaling iyon, kahit panandalian, tila naramdaman niya ang isang bagay na matagal niyang hinanap, ang hustisya at marahil kalayaan. Noong 2026 muling umugong ang pangalan ni Prince Andrew matapos siyang arestuhin noong February 19, 2026, mismong araw ng kanyang kaarawan. Kaugnay ng hinihinalang misconduct in public office na may koneksyon sa kanyang ugnayan kay Jeffrey Epstein. Hindi ito direktang kaugnay ng mga paratang ni Virginia, kundi sa umano'y pagbabahagi ng sensitibong impormasyon. Matapos ang ilang oras na pagtatanong, siya ay pinalaya ng walang isinampang kaso. Ngunit nananatiling bukas ang investigasyon. Sa kabila nito, lalo siyang naisantabi sa loob ng royal family. Tinanggalan ng tirahan sa Royal Lodge, inilipat sa mas tahimik na lugar at tuluyang nahiwalay sa pampublikong tungkulin. May mga usapin din ukol sa posibleng pagtanggal sa kanya sa linya ng pagmamana ng trono. Sa kasalukuyan, wala pa ring pinal na hatol laban sa kanya, ngunit ang kanyang pangalan ay nanatiling balot ng kontrobersya at matinding pagtututa ng publiko. Tunay ngang walang lihim na hindi nabubunyag. Ang kwento ni Virginia isang paalala na kahit gaano kahirap lumaban, basta may paninindigan at lakas ng loob, darating ang panahon na maririnig ang iyong boses. Sa isang mundong madalas pinapatahimik ang mahihina,
Ang kanyang paglaban ay naging simbolo ng katotohanan na kahit tila napakalaki ng kalaban gaya ng isang David laban kay Goliath, may pag-asa pa ring manaig ang hustisya. At sa huli ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa sakit, kundi sa tapang na magsalita at sa paniniwalang sa kabila ng napakahabang dilim, sisikat at sisilip pa rin ang liwanag. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section.